Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal kong kasama sa bawat kwento. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo naroroon sa mundo. Muli, narito ang inyong lingkod, handang magbukas ng isang panibagong aklat ng buhay. Sabi nila, ang tiwala ay parang isang salamin. Kapag ito'y nabasag, maaari mo pang pulutin ang mga piraso, pero hinding-hindi na maibabalik sa dati ang refleksyon. Ngunit paano kung ang kailangan lang pala ay isang pares ng mga matang puno ng katapatan para muling buuin ang nawasak na larawan? Halina't pakinggan natin ang kwento ng ang tunay na yaman. Ang malaking bakal na tarangkahan ng Azotea del Sol ay tila isang dambuhalang nagbabantay sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Sa labas, ang maingay at magulong syudad na kinagisnan ni Hiraya Reyes. Sa loob, isang mundo ng katahimikan, karangyaan, at isang uri ng lamig na hindi dulot ng panahon. Humigpit ang kapit niya sa strap ng kanyang luma ng bag. Sa loob niyon ay ang kanyang pitaka na may saktong pamasahe pauwi, isang rosaryo, at ang pangarap na mabigyan ng mas magandang bukas ang kanyang nag-iisang anak. Ma, bili mo ko ng bagong Crayola ha? Yung maraming kulay. Ang habilin ni Lunti kaninang umaga, bago niya ito iwan sa kapitbahay nilang si Aling Nena. Naamoy pa ni Hiraya ang pulbos sa buhok ng anak nang halikan niya ito sa noo. Isang amoy ng kawalang muwang na nagsisilbi niyang lakas sa araw-araw. Iyon ang dahilan kung bakit siya narito, nakatayo sa harap ng tarangkahang mas mataas pa sa kanilang munting bahay sa Baryo Pag-asa. Isang gwardiya ang nagbukas ng maliit na pinto sa gilid at sinuri siya mula ulo hanggang paa bago siya payagang pumasok. Bawat hakbang ni Hiraya sa malapad at batong daanan ay parang isang pagsubok. Ang hangin dito ay iba, malinis, at may amoy ng mga bagong dilig na halaman, malayo sa amoy ng usok at pinaghalong luto ng mga kapitbahay sa kanilang eskinita. Ang mansyon ay puti at gawa sa salamin at bato. Matayog na nakatayo sa gitna ng isang malawak na hardin. Para itong isang palasyo sa mga kwentong pambata, ngunit wala itong init ng isang tahanan. Malamig ito, perpekto, at tila walang puwang para sa mga tulad niyang may putik sa talampakan. Isang lalaking nasa katanghalian ng edad, nakasuot ng plansadong uniforme, ang sumalubong sa kanya sa pinto. Ngumiti ito, ngunit ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ikaw ba si Hiraya Reyes? Opo, sir. Ako si Silas Di Makulangan, ang namamahala sa bahay na ito. Halika, sumunod ka sa akin. Ipapaliwanag ko sa iyo ang mga dapat at hindi mo dapat gawin. Habang naglalakad sila sa loob, hindi mapigilan ni Hiraya ang mamangha. Ang sahig ay napakintab na halos masalamin mo na ang iyong sarili. Ang mga kasangkapan ay mukhang mas mahal pa sa lahat ng ari-arian niya sa buong buhay niya. Ngunit may isang bagay na nakakabingi, ang katahimikan. Walang halakhak ng bata, walang tunog ng telebisyon, walang ingay ng buhay. Dinala siya ni Silas sa isang malawak na opisina na may malaking bintanang salamin kung saan tanaw ang buong hardin. Sa gitna nito, nakaupo sa isang malaking silyang gawa sa itim na katad ay isang lalaki. Matikas ang tindig nito kahit nakaupo, at ang suot nitong damit ay simple, ngunit mamahalin. Nang iangat nito ang kanyang tingin mula sa mga papeles, naramdaman ni Hiraya ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang mga mata nito ay matalim, mapanuri, at higit sa lahat, puno ng isang uri ng pagod at kawalan ng tiwala na hindi pa niya nakita kanino man. Siya si Mr. Kael Dalisay, bulong ni Silas. Tumayo si Kael at lumapit sa kanya. Hindi ito ngumiti. Hiraya Reyes, hindi iyon tanong, kundi isang pahayag. Oo po, sir. Mayroon lang akong iilang patakaran. Malamig na sabi ni Kael. Ang bawat salita ay tila may bigat. Una, gawin mo ang trabaho mo. Pangalawa,
Huwag kang magtatanong tungkol sa personal kong buhay. Pangatlo, at pinakamahalaga sa lahat, huwag kang papasok sa kahit anong silid na sarado, maliban na lang kung inutusan kita. At hinding-hindi mo gagalawin ang kahit anong bagay na hindi mo dapat linisin. Maliwanag. Naramdaman ni Hiraya na nanuyo ang kanyang lalamunan. Tumango siya. Opo, sir. Maliwanag po. Mabuti. Silas, ikaw na ang bahala sa kanya. Walang karagdagang salita. Bumalik ito sa kanyang mesa at muling ibinaon ang sarili sa mga papeles na para bang si Hiraya ay isang hangin na dumaan lamang. Ginugol ni Hiraya ang buong araw sa paglilinis. Sinunod niya ang bawat utos ni Silas na sa kabila ng pagiging magaan magsalita ay tila may mga matang laging nakamasid. Pinilit niyang huwag mag-isip, isinantabi ang pakiramdam na siya ay isang dayuhan sa lugar na yon. Ang mahalaga ay may trabaho siya. May ipambibili na siya ng Crayola para kay Lunti. Pagsapit ng dilim, nang malapit nang matapos ang kanyang oras, binigyan siya ni Silas ng huling gawain. Pakilinis na lang ulit ang opisina ni Sir Kael bago ka umuwi. Umalis siya para sa isang mahalagang pulong at baka gabihin na. Tumango si Hiraya at pumasok sa opisina. Ang amoy ng mamahaling pabango ng lalaki ay naiwan pa rin sa hangin. Maingat niyang pinunasan ang alikabok sa mga libro. Inayos ang mga gamit sa ibabaw ng mesa at siniguradong malinis ang sahig na salamin. Nang akma na siyang lalabas, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa ilalim ng malaking mesa ni Kael, sa isang sulok na bahagyang natatakpan ng anino, ay naroon ang isang bakal na kahon, isang safe. At ang pinto nito ay bahagyang nakaawang. Natigilan si Hiraya. Mula sa siwang, nasilip niya ang laman nito. Hindi alahas, hindi papeles, kundi makakapal na tali ng pera. Libu-libong piso na nakasalansan na parang mga ordinaryong aklat lamang. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Anong gagawin niya? Isasara ba niya ito? Iiwan na lang ba? Tatawagin si Silas? Paano kung isipin nilang siya ang nagtangkang magbukas nito? Ang mga tanong ay bumuhos sa kanyang isipan, kasabay ng isang matinding takot. Sa isang iglap, ang pag-asang naramdaman niya kaninang umaga ay napalitan ng isang lagim na tiyak na magdadala sa kanya sa kapahamakan. Malayo sa abot-tanaw ni Hiraya, sa isang silid na walang bintana at tanging ang liwanag mula sa maraming monitor, ang nagsisilbing ilaw, ay nakaupo si Kael Dalisay. Ang kanyang muka ay walang emosyon, isang perpektong maskara na hinubog ng maraming taon ng pagkabigo at pagkakanulo. Ang opisina niya ay hindi ang tunay niyang kaharian. Ito ang tunay niyang trono. Dito, siya ang Diyos. Nakikita niya ang lahat, bawat sulok ng kanyang malawak na pag-aari, bawat galaw ng mga taong pinapasahod niya. At ngayong gabi, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang monitor, ang nagpapakita ng nangyayari sa kanyang opisina. Alam niyang bukas ang safe. Siya mismo ang nag-iwan nitong nakaawang. Isang patibong, isang simple ngunit brutal na pagsubok na isinasagawa niya sa bawat bagong kasambahay na tumutuntong sa kanyang pamamahay. Sa kanyang karanasan, walang sino man ang nakakapasa. Lahat sila ay bumabagsak, maaga man o huli. Ang pagkakaiba lang ay kung gaano sila kabilis bumigay sa tukso. Isang mapait ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Naalala niya ang dahilan kung bakit naging ganito siya katigas. 5 taon na ang nakalipas. Sa silid ding ito, ipinagkatiwala niya ang lahat sa 2 taong pinakamalapit sa kanyang puso. Ang kanyang nobya, si Annabel, at ang kanyang matalik na kaibigan at business partner, si Silas. It's just business, Kyle. An opportunity. Iyon ang mga salitang binitiwan ni Annabel habang umiiyak, mga buhayang luha na sinadya para takpan ang katotohanang dinispalko nila ni Silas ang milyon-milyong piso mula sa kumpanya at ang perang nasa loob ng safe ngayon. Iyon ang natitirang piraso ng sakit na yon. Isang paalala
na ang lahat ng tao ay may presyo. Kahit si Silas, na kalaunay bumalik at nagkunwaring nagsisisi, ay alam niya na binabantayan lang niya dahil mas madaling bantayan ang isang ahas na kilala mo na. Kaya nang makita niya sa monitor ang panlalaki ng mga mata ni Hiraya at ang pagtigil nito sa harap ng safe, naramdaman ni Kael ang pamilyar na kumpirmasyon. Heto na isip niya, halika, munting ibon, tukain mo ang pain. Hinintay niya ang sandaling idudulas nito ang isang tali ng pera sa kanyang bulsa. Iyon lang ang kailangan niya. Isang patunay na tama na naman siya, na ang kabaitan ay isa lamang balatkayo. Ngunit lumipas ang mga segundo, naging minuto. Nakatayo lang si Hiraya, hindi gumagalaw, tila isang estatwang nabato sa takot. Nagsimulang mainip si Kael, ngunit bago pa man siya makapag-isip ng iba, isang maliit na figura ang pumasok sa opisina. Isang bata. Ang anak siguro ng babae. Napakunot ang noo ni Kael, isang hindi inaasahang baryabol sa kanyang perpektong eksperimento. Nakita ng bata, si Lunti, ang nakabukas na safe at ang mga perang bahagyang nakakalat sa sahig mula sa pagmamadali ni Kael kanina. At doon, nangyari ang isang bagay na hindi kailanman inaasahan ni Kael. Lumapit ang bata sa safe, pero hindi nito dinampot ang pera para itago. Sa halip lumuhod ito at maingat na pinulot ang bawat piraso. Ang maliliit niyang mga daliri ay sinubukang ayusin ang mga tali ng pera. Isinalansa ng mga ito ng maayos sa loob ng bakal na kahon na para bang nag-ayos lang ito ng kanyang mga laruan. Mula sa kanyang silid, napabuntong hininga si Kael. Ano ito? Isang uri ng palabas? Pagkatapos ayusin ang pera, may kinuha ang bata sa kanyang bulsa. Isang maliit na papel at isang piraso ng Crayola. May isinulat ito at idinrawing, saka maingat na idinikit sa pinto ng safe. Pagkatapos noon, simple itong tumalikod at lumabas na parang walang nangyari. Hindi makapaniwala si Kael sa nakikita. Anong ginawa ng batang iyon? Bago pa man niya maproseso ang lahat, mabilis na pumasok si Hiraya sa opisina. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Lunti, anak, andito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Bulalas niya sa pabulong na paraan. Ngunit ang kanyang pag-aalala ay biglang napalitan ng matinding takot nang makita niya kung saan nanggaling ang kanyang anak. Ang mga mata niya ay nanlaki, napako sa nakabukas na safe. Ang dugo sa kanyang mukha ay tila hinigop lahat ng lupa. Nakita niya ang inayos na pera at ang maliit na papel na nakadikit sa pinto nito. Sa isang iglap, pinagdugtong-dugtong ng kanyang isip ang isang kwento ng posibleng kapahamakan. Anong ginawa mo, anak? Nanginginig ang boses na tanong niya, hindi sa galit, kundi sa purong takot. Walang ano-ano'y hinablot niya ang kamay ni Lunti. Diyos ko po, halika na, umalis na tayo dito. Hinila niya ang bata palabas ng silid. Ang bawat hakbang ay nagmamadali, na para bang hinahabol sila ng isang halimaw na sila lang ang nakakakita. Naiwan si Kael sa kanyang madilim na silid, nakatingin sa monitor kung saan ang opisina niya ngayon ay muling nabalot ng katahimikan. Ang eksenang nasaksihan niya ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Ang inosenteng kilos ng bata. Ang hindi maitatagong takot sa mga mata ng ina. Walang bahid ng kasakiman. Walang pahiwatig ng pagkukunwari. Hindi ito tugma. Hindi ito tugma sa lahat ng pinaniniwalaan niya. Isang malakas na puwersa ang nagtulak sa kanya na tumayo. Ang tunog ng pag-urong ng kanyang silya ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Naglakad siya palabas ng security room. Ang bawat hakbang ay mabigat. Tinahak niya ang pasilyo patungo sa kanyang opisina, ang lugar kung saan niya itinakda ang bitag. Binuksan niya ang pinto. Ang lahat ay nasa ayos, malinis at makintab, gaya ng iniwan ni Hiraya. Ngunit ang kanyang mga mata ay dumiretso sa bakal na kahon sa ilalim ng kanyang mesa. Dahan-dahan siyang lumuhod,
Isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa para sa kahit sino o ano paman. Doon, sa malamig at matigas na bakal ng safe, nakadikit ang isang maliit at lukot na papel. Isang drawing ng isang bilog na mukhang nakangiti, iginuhit sa kulay kahel na krayola. At sa ilalim nito, ang sulat kamay ng isang paslit. Hindi pantay-pantay ang mga letra, ngunit malinaw at buo ang mensahe. Sir, baka po mawala pera nyo. Hinawakan ni Kael ang papel. Ang kanyang mga daliri na sanay humawak sa mga kontratang nagkakahalaga ng milyon-milyon ay marahang tinanggal ang papel mula sa pagkakadikit. Hinawakan niya ito na parang isa itong napakahalagang dokumento. Tumayo siya. Hawak-hawak ang munting piraso ng papel. Ang bigat nito sa kanyang palad ay tila mas mabigat pa kaysa sa lahat ng perang nasa loob ng safe. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 5 mahahabang taon, ang pader na yelo na binalot niya sa kanyang puso ay nagkaroon ng isang maliit na bitak. Isang damdaming hindi niya na maalala kung kailan huling naramdaman ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Isang bagay na nakakabago at sa hindi maipaliwanag na dahilan ay nakakatakot. Hindi pinatulog si Hiraya ng kaba. Ang bawat pagpikit ng kanyang mga mata ay nagbabalik sa imahe ng nakabukas na safe at ng takot sa mukha ng kanyang anak. Paulit-ulit ang tanong sa kanyang isipan. Paano kung pagbintangan sila? Paano kung isipin ni Mr. Dalisay na tinuruan niya ang kanyang anak na magnakaw? Ang pag-asang hatid ng bagong trabaho ay biglang naging isang bangungot na gumigising sa kanya sa kalaliman ng gabi. Kinabukasan, mabigat ang kanyang mga paa habang ginigising si Lunti. Alam niyang hindi tama ang basta na lang tumakbo at magtago. Hindi iyon ang turo sa kanya ng kanyang mga magulang. Ang karangalan, kahit sa gitna ng kahirapan, ay isang yaman na hindi dapat ipagbili. Lunti anak, mahinahon niyang sabi habang hinahaplos ang buhok ng bata. Babalik tayo sa trabaho ni Mama ha? May kailangan lang tayong sabihin kay Sir Kael. Naramdaman siguro ni Lunti ang bigat sa boses ng ina. Tumangulang ito at yumakap ng mahigpit sa kanyang baywang. Nang muli silang tumuntong sa Azotea del Sol, ang bawat hakbang ni Hiraya ay mas mabigat kaysa kahapon. Para siyang isang kriminal na babalik sa lugar ng kanyang krimen. Inihanda na niya ang kanyang sarili para sa pinakamasamang mangyayari. Ang mga sigaw, ang mga akusasyon, at ang kahiya-hiyang pagpapalayas sa kanila. Naabutan nila si Kael na pababa sa ingranding hagdanan, bihis na para umalis. Ang mukha nito ay kasing lamig pa rin ng marmol na sahig na kanilang tinatapakan. Sa isang sulok, nakatayo si Silas, nagmamasid. Ang mukha ay nagpapakita ng bahagyang pagkagulat nang makita silang bumalik. Sir Kael, nagsimulang magsalita si Hiraya. Ang boses ay nanginginig at halos hindi marinig. Hinila niya si Lunti paharap na agad namang nagtago sa likod ng kanyang mga binti. Gusto ko po sanang humingi ng tawad sa ginawa po ng anak ko kagabi. Sa opisina niyo po. Pasensya na po talaga. Itinuon ni Kael ang kanyang matalim na tingin sa kanya. Pagkatapos ay sa batang nagtatago sa likod niya. Hindi ito nagsalita. Ang katahimikan nito ay mas nakakakaba pa kaysa sa isang sigaw. Hindi ko po siya tinuruan na napakialaman ang gamit ng iba. Patuloy ni Hiraya, nangingilid na ang luha sa kanyang mga mata. Kasalanan ko po. Hindi ko po siya nabantayan. Tanggap ko po kung sisantihin niyo na ako. Gusto ko lang po malaman niyo na hindi po kami masamang tao. Nakatayo lang si Kael. Pinapanood ang mag-inang nasa harap niya. Isang babaeng handang lunukin ang lahat ng kahihiyan para sa kanyang anak. At isang batang nanginginig sa takot dahil sa isang bagay na hindi niya lubos maintindihan. At sa sandaling iyon, gumawa si Kael ng isang bagay na hindi inaasahan ni Hiraya, ni Silas, at marahil kahit ng kanyang sarili. Dahan-dahan siyang yumuko
Ibinaba niya ang kanyang sarili hanggang sa maging kapantay niya ang mga mata ng maliit na batang nagtatago sa likod ng palda ng ina nito. Ang nakakatakot na presensya ng bilyonaryo ay biglang naglaho, napalitan ng isang simpleng lalaki na nakatingin sa isang bata. "Bakit mo ginawa yon?" tanong ni Kael. Ang boses ay mahinahon, walang bahid ng galit. Sumilip si Lunti mula sa likod ng kanyang ina. Nakita niya ang mukha ni Kael na hindi na nakakatakot tulad ng dati. "Alin po?" Pabulong na sagot ng bata. "Yung papel. Bakit mo idinikit sa pinto?" Napatingin si Lunti sa sahig, pinaglaruan ang kanyang mga daliri. "Sabi po kasi ni Mama, pag may nakitang gamit na hindi sayo, huwag mong kukunin." Halos hindi marinig na sabi niya. "Tapos po, baka po kasi tangay ng hangin yung pera niyo kaya inayos ko. Baka po mawala." Isang katahimikan ang muling bumalot sa kanila. Ang simple at inosenteng sagot ng bata ay tumama sa puso ni Kael na parang isang mainit na sinag ng araw sa isang nagyayelong lupa. Itinuwid niya ang kanyang pagkakatayo at muling hinarap si Hiraya, na ngayon ay tulala sa nasaksihan. Ang malamig na maskara sa mukha ni Kael ay naroon pa rin, ngunit may kung anong nagbago sa likod ng kanyang mga mata. "Maari ka nang manatili," sabi niya sa tonong walang emosyon. "Bumalik ka na sa trabaho mo." Pagkatapos sabihin yon, tumalikod na siya at naglakad palabas ng malaking pinto na para bang isang ordinaryong pag-uusap lang ang nangyari. Naiwan si Hiraya na nakatayo, nakatulala. Pinoproseso ang mga salitang binitiwan nito. Pag-asa at isang matinding pagkalito ang nag-uunahan sa kanyang dibdib. Mula sa di kalayuan, nasaksihan lahat ni Silas di Makulangan. Ang peking ngiti na laging nakapaskil sa kanyang mukha ay dahan-dahang naglaho habang pinapanood niya si Kael na umalis. Napalitan ito ng isang matalim na titig at bahagyang pagkunot ng noo. Hindi ito ang inaasahan niya. Ang maliit na patibong ay dapat sanang nagpatalsik sa babaeng ito. Ngunit tila kabaligtaran ang nangyari. Naramdaman niyang ang babaeng ito, kasama ang inosente nitong anak, ay isang banta. Nang sigurado siyang wala nang nakatingin, kinuha niya ang kanyang telepono, nagtago sa isang pasilyo at mabilis na nagdial. "May maliit tayong problema," sabi niya sa kausap sa kabilang linya. Ang boses ay seryoso at walang bahid ng pagkukunwari. "Kailangan nating kumilos ng mas mabilis sa plano." Ang mundo ni Kael Dalisay ay binubuo ng mga numero sa screen, mga linya sa stock market charts, at mga boses na walang katawan sa Zoom meetings. Sa mga sandaling ito, nakaupo siya sa kanyang opisina, nakikinig sa isang board member na tinatalakay ang quarterly financials, ngunit ang kanyang isipan ay nasa ibang lugar. "Mr. Dalisay, are you with us?" Tanong ng boses mula sa speaker. Tumikhim si Kael at inayos ang sarili. "Yes, of course, proceed." Ngunit sa isang click ng mouse, ang imahe ng board meeting ay naging isang maliit na bintana na lang sa sulok ng kanyang monitor. Ang pumalit sa gitna ng screen ay hindi mga numero, kundi isang live feed mula sa isa sa mga security camera na nakatutok sa hardin. At doon, nakita niya ang dahilan ng kanyang pagkaligaw ng isip. Si Hiraya at si Lunti. Naghahabulan sila sa malawak na damuhan. Ang halakhak ng bata ay tila tumatagos sa makapal na salamin ng kanyang opisina. Isang tunog na napakapuro at napakatotoo. Isang bagay na matagal nang hindi naririnig sa loob ng mga pader ng mansyon. Nakikita niya ang pagod, ngunit masayang nangiti ni Hiraya habang hinahabol ang anak. Isang simpleng eksena ng pagmamahal ng isang ina. Ngunit para kay Kael, ito ay isang dayuhang tanawin na kapwa nakakabighani at nakakabagabag. "I have to decline the Singapore conference next week," bigla niyang sabi. Pinuputol ang sinasabi ng board member. "Something has come up. Reschedule it." Bago pa man makasagot ang nasa kabilang linya, pinatay na niya ang tawag.
Hindi niya maintindihan ang sarili. Isang multimilyong kasunduan ang isinantabi niya para lang panoorin ang isang kasambahay at ang anak nito na maglaro. Ngunit hindi niya mapigilan. Mayroong isang bagay sa kanilang dalawa, isang init, isang liwanag, na tila dahan-dahang tumutunaw sa yelong bumabalot sa kanyang puso. Makalipas ang isang oras, nang matapos na ang laro, nakita niyang malungkot na nakaupo si Lunti sa isang bench sa ilalim ng puno ng mangga. Nilapitan ito ni Hiraya at hinaplos ang buhok. Mula sa galaw ng mga labi nito, nabasa ni Kael ang sinasabi niya, "Pasensya na anak. Sa susunod na sahod, promise, bibili na tayo." Ang Crayola. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Kael. Isang bagay na napakasimple, ngunit sa pakiramdam niya ay napakakomplikado. Nag-utos siya sa isa sa kanyang mga tauhan. Makalipas ang kalahating oras, isang paper bag mula sa pinakamahal na bookstore sa mall ang iniabot sa kanya. Ilang minuto siyang nakatayo sa likod ng salamin. Hawak ang paper bag. Nag-aalangan. Ano ang sasabihin niya? Paano niya ito ibibigay? Siya, si Kael Dalisay na sanay mag-utos at magpasunod, ay hindi alam kung paano gumawa ng isang maliit na gawa ng kabaitan. Sa huli, huminga siya ng malalim at lumabas. Naramdaman agad ni Hiraya at Lunti ang kanyang presensya. Tumayo si Hiraya, handang tumanggap ng utos. Ngunit hindi siya pinansin ni Kael. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bata. Naglakad siya palapit. Ang bawat hakbang ay tila pinag-isipan. Tumigil siya sa harap ni Lunti. Walang salita. Iniabot niya ang paper bag. Naguguluhang tiningnan siya ni Lunti. Pagkatapos ay napatingin sa ina. Humihingi ng permiso. Tumango si Hiraya, parehong naguguluhan. Dahan-dahang kinuha ng bata ang paper bag at sinilip ang laman. Ang kanyang mga mata ay nanlaki na parang dalawang bituin. Isang malaking kahon ng Crayola na may 72 kulay. Wow! Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Lunti. Puno ng purong pagkamangha. "Ay, it's a reward," sabi ni Kael. Ang boses ay medyo matigas at formal, na para bang nagsasara siya ng isang business deal. A reward for being honest. Tumingala si Lunti sa kanya. Ang pagkahiya ay napalitan ng isang napakalaking ngiti. "Salamat po, sir." Ngunit hindi ang pasasalamat ng bata ang tumatak sa isip ni Kael, kundi ang reaksyon ni Hiraya. Nakatingin ito sa kanya at sa unang pagkakataon, hindi takot o pag-aalala ang nakita niya sa mga mata nito. Nakita niya ang isang ngiti, isang tunay, taos-puso, at nagpapasalamat ng ngiti na tila nagbigay liwanag sa buong hardin. Ang ngiting iyon ay tumagos sa lahat ng kanyang depensa. Mula sa bintana ng kusina, tahimik na pinapanood ni Silas ang lahat. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang gilid. Ang eksenang iyon, ang Crayola, ang nangiti, ang namumuong koneksyon, ay isang deklarasyon ng panganib sa kanyang mga plano. Hindi niya hahayaang ang isang hamak na katulong ang sumira sa lahat ng pinaghirapan niya. Nang bumalik si Kael sa kanyang opisina, may ngiti pa ring natitira sa gilid ng kanyang mga labi. Ngunit pagpasok niya, ang nangiting iyon ay agad na naglaho. Sa ibabaw ng kanyang mesa, nakapatong ang isang napakahalagang kontrata na kailangan niyang pirmahan. At sa gitna nito, isang malaking mantsa ng basang kape na kumakalat at sumisira sa mga letra at numero. Sa tabi nito ay isang basang basahan, ang basahang laging ginagamit ni Hiraya sa pagpunas. Kasabay nito, pumasok si Silas. Ang mukha ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. "Sir, pasensya na po. Nakita ko na lang po yan diyan. Siguro po ay hindi sinasadya ni Hiraya." Tinitigan ni Kael ang sirang dokumento. Ang init na naramdaman niya kanina ay biglang nilamon ng pamilyar na lamig ng pagdududa. Ipinatawag niya si Hiraya sa intercom. Nang pumasok si Hiraya, ang mukha niya ay puno pa rin ng saya mula sa nangyari sa hardin. Ngunit nang makita niya ang eksena sa mesa, ang kanyang ngiti ay napawi.
Itinuro ni Kael ang kontrata. Ang kanyang mga mata ay muling naging matalim at mapanuri. Anong masasabi mo dito, Hiraya? Naramdaman ni Hiraya ang biglaang paglamig ng buong silid o baka naman ang panlalamig ay nagmumula sa titig ni Kael Dalisay. Ang init na dala ng pasasalamat sa kanyang puso kanina ay biglang naglaho, na parang isang kandilang biglang hinipan ng malakas na hangin. Hindi po ako, nauutal niyang sabi. Ang mga mata ay nakapako sa malaking mantsa sa ibabaw ng napakahalagang dokumento. Sir, nagpunas lang po ako ng alikabok. Hindi ko po napansin yan. Wala po akong dalang kape. Ang kanyang boses ay desperado, isang manipis na sinulid ng katotohanan sa isang silid na biglang napuno ng hinala. Ngunit ang mukha ni Kael ay isang blangkong pader. Kung gayon, paano ito napunta rito? Tanong ni Kael. Ang bawat salita ay mabigat at may talim. Bago pa man makasagot si Hiraya, mabilis na pumasok si Silas. Ang mukha ay nagpapakita ng perpektong timpla ng pag-aalala at pagkataranta. Naku sir, pasensya na po, sabi ni Silas, agad na lumapit sa mesa. Ako po yata ang may kasalanan. Dito ko po yata naipatong ang tasa ko kanina habang kausap ko kayo sa telepono. Baka po natabig ko ng hindi sinasadya. Naku Hiraya, pasensya ka na. Nadamay ka pa. Ang mga salita ni Silas ay tila isang pag-ako ng kasalanan. Ngunit para kay Hiraya, ang pakiramdam ay mas lalo siyang sinukol. Paano siya magtatanggol ngayon? Si Silas na mismo ang umamin. Ang pagpipilit niya na wala siyang kasalanan ay magmumukha lamang na pag-iwas sa responsibilidad. Bumuntong hininga si Kael, isang tunog ng pagkabigo. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Sige na, lumabas na kayo. At sa susunod, mag-ingat kayo. Ang mga salitang mag-ingat kayo ay para sa kanilang dalawa. Ngunit naramdaman ni Hiraya na ang bigat nito ay para sa kanya lamang. Tahimik siyang tumalikod at lumabas ng opisina. Pakiramdam niya ay isa siyang basang sisiw na pinagkaitan ng silong. Sa pasilyo, hinabol siya ni Silas. Hiraya, malumanay na sabi nito. Pagpasensyahan mo na si Sir Kyle, ha? Ganun lang talaga yon pagdating sa trabaho. Huwag mo sanang dibdibin. May inabot pa itong isang basong tubig sa kanya. Salamat po, Kuya Silas, sabi niya. Kahit na ang totoo ay gusto na lang niyang mapag-isa. May kung anong hindi tama. Isang maliit na tinik sa kanyang dibdib, ngunit hindi niya matukoy kung ano. Lumipas ang mga sumunod na araw na may nakabiting tensyon sa hangin. Si Kyle ay naging mas mailap at mas tahimik. Ang mga ngiti at pag-uusap ay napalitan ng mga utos at matatalim na tagubilin. Si Hiraya naman ay nag-iingat sa bawat kilos na para bang naglalakad siya sa ibabaw ng maninipis na piraso ng salamin. Isang hapon, habang nililinis niya ang sala, partikular niyang iningatan ang isang antigong florera na gawa sa asul na porselana. Ibinili ni Silas na yun daw ang paborito ni Sir Kyle, isang pamana pa mula sa ina nito. Maingat niya itong pinunasan ng tuyong tela at siniguradong nakalagay ito ng maayos sa gitna ng maliit na mesa. Kinagabihan, bago siya umuwi, ipinatawag siya ni Silas. Ang mukha nito ay balisa. Hiraya, nakita mo ba yung asul na florera sa sala? Opo, nilinis ko po kanina, sagot niya. Wala na kasi doon, sabi ni Silas. Isang mabilis na paghahanap ang naganap. At gaya ng inaasahan ni Silas, doon ito natagpuan. Hindi buo, kundi mga basag na piraso. Maingat na binalot sa isang lumang basahan. Sa pinakailalim ng basurahan ni Hiraya, sa staff quarters, muli, dinala siya sa harap ni Kael. Ang mga basag na piraso ng porselana ay nakalatag sa ibabaw ng isang itim na tela sa mesa ng opisina nito, na parang mga ebidensya sa isang krimen. Sir, maniwala po kayo. Umiiyak na sabi ni Hiraya. Hindi ko po gagawin yan. Alam kong mahalaga yan sa inyo. Pinunasan ko lang po iyon. Pagkatapos ay
Pagkatapos ay ano? Putol ni Kael. Ang boses ay mababa. Ngunit puno ng pinipigilang galit. Nabasag mo. Kaya itinago mo sa basurahan mo. Umaasang walang makakapansin. Hindi po. Hindi po totoo yan. Tinitigan siya ni Kael. Ang mga mata ay puno ng isang bagay na mas masakit pa sa galit. Pagkadismaya. Ang kaunting liwanag na nasilayan niya sa mga mata nito noong mga nakaraang araw ay tuluyan ng namatay. Akala ko iba ka, sabi ni Kael. Ang bawat salita ay parang isang sampal. Siguro nga, nagkamali ako. Ang mga salitang yon ang tuluyang dumurog sa puso ni Hiraya. Mas masakit pa kaysa sa mawalan ng trabaho ang mawalan ng tiwala mula sa isang taong nagsimula ka ng paniwalaan. Nang gabing iyon, habang nag-iisa si Kael sa kanyang opisina, pumasok si Silas. Ang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala ng isang tapat na kaibigan. Sir, pasensya na po sa abala, panimula nito. Ayoko po sanang maging tsismoso, pero may narinig po ako kanina. Hindi ko po sinasadya. Tumingin si Kael sa kanya, naghihintay. Narinig ko po si Hiraya na may kausap sa telepono sa labas. Patuloy ni Silas, maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Binanggit niya ang tungkol sa isang malaking halaga. Tapos po, narinig ko, huwag kayong mag-alala, malapit na. Ito na yung pagkakataon na minsan lang dumating. Ang mga salita, malaking halaga. Pagkakataon na minsan lang dumating ay parang mga matutulis na karayom na tumusok sa pinakasariwang sugat sa alaala ni Kael. Ang mga mismong salita na binitiwan ng kanyang dating nobya bago siya nito tuluyang talikuran. Hindi nagsalita si Kael. Tumingin lang siya sa labas ng bintana, sa kadiliman. Ngunit sa kanyang mga mata, ang sinag ng tiwala na minsang sumilip ay tuluyan ng nilamon ng anino ng nakaraan. Ang lason ay kumalat na. Ang mga salitang yon, malaking halaga. Pagkakataon na minsan lang dumating, ay hindi lang basta mga salita para kay Kael. Ang mga ito ay mga susi. Mga susi na nagbukas ng isang kinakalawang na baul sa pinakamadilim na sulok ng kanyang alaala. At mula roon ay kumawala ang mga multo na matagal na niyang sinubukang ibaon. Bigla, wala na siya sa kanyang marangyang opisina. Bumalik siya sa isang gabing malamig at maulan. 5 taon na ang nakalipas. Nakatayo sa kanyang harapan si Annabel, ang babaeng akala niya ay pakakasalan niya. Ang mga mata ay puno ng mga buwayang luha. Kael, kailangan kong gawin to, sabi nito habang mahigpit na hawak ang pasaporte. This is a once-in-a-lifetime opportunity. Malaking halaga ang nakataya. Maiintindihan mo rin balang araw. Hindi na niya naintindihan. Ang naintindihan lang niya kinabukasan ay nawawala na ang kalahati ng kanyang yaman, kasama ang babaeng minahal niya at ang kaibigang pinagkatiwalaan niya. Ngayon, ang kasaysayan sa pinakabrutal nitong paraan ay tila umuulit. Ang mukha ni Hiraya, ang maamo nitong mukha na minsan ay nagbigay sa kanya ng katahimikan, ay biglang naging anino ng mukha ni Annabel. Ang pagiging inosente ay naging pagkukunwari. Ang kahirapan ay naging motibo. Ang init na naramdaman niya sa hardin ay naging abo na lamang, tinangay ng isang bagyo ng galit at pagdududa. Ang bitak sa kanyang puso ay muling nagsara, mas makapal at mas matibay pa kaysa dati. Tapos na ang pagsubok, tapos na ang laro. Habang si Kael ay nilalamon ng kanyang mga demonyo, si Silas naman ay kumikilos na parang isang anino sa kabilang bahagi ng mansyon. Mabilis ngunit maingat, pumasok siya sa staff quarters, sa maliit na silid kung saan nagpapahinga si Hiraya. Tumingin siya sa kaliwat kanan. Walang tao. Mula sa ilalim ng kanyang suot na diyaket, inilabas niya ang 2 bagay. Ang una ay ilang tali ng pera, kinuha mula sa mismong safe na pinagmulan ng lahat. Ang pera na simbolo ng kataksilan. Ang ikalawa ay isang manipis na folder. Sa loob nito
Ang paunang plano para sa isang bagong proyektong ilulunsad ni Kael, isang dokumentong kumpidensyal at nagkakahalaga ng milyon-milyon. Walang pag-aalinlangan, ibinukas niya ang luma at kupas na bag ni Hiraya at mabilis na isinilid ang pera at ang folder sa pinakailalim nito, sa ilalim ng pitaka at ng rosaryo. Pagkatapos ay isinara niya ang bag, inayos ito na parang walang gumalaw at tahimik na lumabas. Ilang minuto lang ang lumipas, humahangos na pumasok si Silas sa opisina ni Kael. Ang mukha ay nagpapahayag ng sukdulang pagkataranta. "Sir! Sir! Nakakabahala po!" Sigaw niya. Yung folder po para sa Project Horizon, hindi ko po mahanap sa mesa niyo." Tumingin lang sa kanya si Kael. Ang mukha ay kalmado sa isang paraan na nakakakilabot. Walang gulat, walang tanong. Tanging isang malamig na pagtanggap na para bang matagal na niyang inaasahan ang balitang ito. "Ganoon ba?" Iyon lang ang sinabi ni Kael. Sakto namang katok sa pinto si Hiraya, kasama si Lunti na masayang yakap-yakap ang bagong kahon ng Crayola. Tapos na ang oras niya sa trabaho, oras na para umuwi. "Sir Kael, Sir Silas, aalis na po kami." Masayang paalam ni Hiraya. Ngunit nang akma na silang lalabas sa malaking pinto, isang malamig na boses ang pumigil sa kanila. "Sandali!" Humarap si Hiraya. Nakatayo si Kael sa gitna ng malawak na pasilyo. Ang kanyang anyo ay tila humaharang sa lahat ng liwanag mula sa labas. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, dalawang itim na batong walang anumang emosyon. "May problema po ba, sir?" Naguguluhang tanong ni Hiraya. Naramdaman ni Lunti ang pagbabago sa kapaligiran at humigpit ang yakap sa binti ng ina. Hindi sumagot si Kael. Sa halip, sinenyasan niya ang gwardiyang nakatayo malapit sa pinto. "Tingnan mo ang laman ng bag niya." Ang mundo ni Hiraya ay biglang tumigil sa pag-ikot. "Po? Bakit po? Sir, ano po ito?" Hindi siya pinansin ni Kael. Ang utos ay malinaw. Lumapit ang gwardiya. Kinuha ang bag mula sa balikat ng nabiglang si Hiraya. Sa gitna ng pagtutol at pagkalito niya, ibinuhos ng gwardiya ang laman ng bag sa isang mesang marmol. Nahulog ang pitaka, ang rosaryo, ang ilang kendi, at ang panyo. At kasabay ng mga ito, lumagapak sa ibabaw ng mesa ang makakapal na tali ng pera at ang isang asul na folder na may markang confidential. Na tahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Hiraya. Tumingin siya mula sa pera, sa folder, at pagkatapos sa walang emosyong mukha ni Kael. At sa mga matang yon, nakita niya ang hatol. Walang paglilitis, walang duda. Tanging ang malamig at brutal na kasiguraduhan ng isang taong muling napatunayan na tama siya. Para kay Hiraya, ang mga sandaling iyon ay tila isang masamang panaginip kung saan sinusubukan mong sumigaw, ngunit walang boses na lumalabas. Ang mga tali ng pera at ang asul na folder sa ibabaw ng mesa ay hindi lamang mga bagay. Sila ay mga simbolo ng isang hatol na naisulat na bago pa man siya bigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Hindi! Ang tanging salitang nagawa niyang ibulong. Nagtaas siya ng tingin, naghahanap ng kahit anong bahid ng pag-unawa sa mukha ni Kael. Ngunit ang nakita niya ay isang pader na bato. "Sir, hindi po sa akin yan. Maniwala po kayo." Tumawa si Kael. Ngunit hindi ito isang tawa ng saya. Ito ay isang tunog na basag, puno ng pait at pagkutya. "Maniwala? Sa tingin mo ba ay ganoon ako katanga para maniwala pa?" Lumapit siya. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng panganib. Tumigil siya sa harap ni Hiraya. Ang mga mata ay nagniningas sa galit na matagal nang kinikimkim. Lahat kayo ay pare-pareho. Nagsisimula sa maamong mukha, sa mga kwento ng kahirapan, sa mga kilos ng kabaitan, isang perpektong palabas. Pero sa huli,
lumalabas din ang tunay na kulay. Lumalabas din ang uhaw sa pera. Hindi po totoo yan. Hindi ko po alam kung paano napunta yan dyan. Umiiyak na, sabi ni Hiraya. Ang kanyang mga luha ay walang tigil sa pag-agos, ngunit tila ang mga ito ay walang anumang epekto kay Kael. Sa isang desperadong kilos, lumuhod si Hiraya. Sa malamig na sahig na marmol, hinawakan niya ang laylayan ng pantalon ni Kael. Isang kilos ng sukdulang pagsusumamo. Sir, pakiusap po. Para na lang po sa anak ko. Huwag niyo pong gawin to sa amin. Wala po kaming kasalanan. Ngunit tinabig ni Kael ang kanyang kamay nang walang anumang pag-aalinlangan. Huwag mong gamitin ang anak mo sa dumi ng mga kamay mo. Sa tabi nila, si Lunti, na kanina patahimik na nakakapit sa damit ng ina, ay nagsimulang humikbi. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng tapang ng isang batang gustong ipagtanggol ang kanyang ina. Huwag niyo pong saktan ang mama ko. Sigaw niya. Ang maliit na boses ay umalingaw-ngaw sa malawak na pasilyo. Hindi po magnanakaw si mama. Mabait po siya. Tumingin si Kael sa bata. Sa isang saglit, tila may dumaang anino ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Ngunit mabilis itong nawala. Nilamon ng mas malakas na alon ng galit at pagkasuklam. Ang alaala ng isang inosenteng drawing ay nabura ng bigat ng ebidensyang nasa kanyang harapan. Mabait? Ulit ni Kael. Ang boses ay puno ng lason. Itinuon niya ang kanyang matalim na tingin pabalik kay Hiraya na nakaluhod pa rin at walang magawa, kundi ang umiyak. Ganyan din ang sinabi ko noon, na mabait siya, na iba siya. At anong nakuha ko? Isang malaking pagkakamali. Tumayo si Hiraya. Pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Nawala na ang pagsusumamo sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang tahimik na pagtanggap sa isang laban na alam niyang talo na siya. Ang kanyang dignidad na lamang ang natitira sa kanya. Alam ko po na wala akong magagawa para paniwalain kayo. Sabi niya, ang boses ay basag, ngunit buo. Pero darating po ang araw, malalaman niyo rin po ang totoo. At sa araw na yon, sana po ay mapatawad kayo ng sarili niyong konsensya. Ang mga salitang yon, sa halip na magpakalma, ay mas lalo pang nagsindi sa galit ni Kyle. Paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita ng ganoon? Wala nang susunod na araw para sa'yo dito. Malamig niyang sabi. Tumingin siya sa gwardiya. Palabasin mo sila. Pagkatapos, tiningnan niya si Hiraya nang diretso sa mga mata. Ang bawat salita ay isang huling, malupit na dagok. Huwag na huwag ko nang makikita pa ang pagmumukha mo. Alis. Ang salitang alis ay tumagos sa puso ni Hiraya na parang isang kutsilyo. Niyakap niya si Lunti, na ngayon ay humahagulgol na. Kinuha niya ang mga gamit nila mula sa mesa, ang pitaka, ang rosaryo, at iniwan ang pera at ang folder. Walang salita. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad. Habang naglalakad sila palayo, ang malakas na pag-ulan sa labas ay nagsimulang bumuhos na para bang nakikidalamhati ang langit sa pagguho ng kanyang mga pangarap. Ang bawat hakbang papalayo sa mansyon ay isang hakbang pabalik sa kawalan. Ang liwanag na minsan niyang sinilayan ay tuluyan ng nilamon ng dilim. Naiwan si Kael na nakatayo sa gitna ng pasilyo. Sa isang sulok, si Silas ay may isang bahagyang ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi nakita ng kanyang amo. Panalo na si Kael. Napatunayan na niya ulit na tama ang kanyang paniniwala sa mundo. Na ang lahat ay manloloko. Na ang tiwala ay para sa mga hangal. Ngunit habang pinapanood niya ang mag-inang papalabas sa pinto, nawawala sa gitna ng malakas na ulan, hindi tagumpay ang kanyang naramdaman. Pumasok siya sa kanyang opisina at kinuha ang isang baso ng mamahaling alak. Sa isang galaw, ibinato niya ito sa pader. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng silid. Nanalo siya.
Pero bakit ang pakiramdam niya ay mas talo pa siya kaysa dati? Bakit sa kabila ng lahat ng ebidensya, ang imahe ng umiiyak na bata at ang mga mata ni Hiraya na puno ng nasaktang katotohanan ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan? Ang puso niya ay dapat sanang payapa na, ngunit sa halip, ito ay mas magulo at mas masakit pa kaysa noong una. Lumipas ang 2 araw, ang Azotea del Sol ay bumalik sa dati nitong kaayusan. Malinis ang bawat sulok, makintab ang sahig, at walang anumang bakas ng mag-inang minsang nagbigay ng saglit na ingay at buhay sa mga pasilyo nito. Ngunit para kay Kael, ang kaayusan ay isang ilusyon. Ang katahimikan ng mansyon na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay isa na ngayong mabigat na kumot na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Sinubukan niyang ibaling ang sarili sa trabaho, sa mga numero, sa mga pulong. Ngunit sa bawat pagitan ng mga pag-uusap, sa bawat sandali ng katahimikan, isang imahe ang bumabalik. Ang mga mata ni Hiraya na puno ng sakit at ang humahagulgol na mukha ni Lunti habang sila'y paalis sa gitna ng ulan. Ginawa ko ang tama. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Ang ebidensya ay malinaw. Hindi siya maaring magkamali. Isang hapon, hindi siya mapakali sa kanyang opisina, kaya't nagpa siyang maglakad-lakad sa hardin. Ang hangin ay sariwa, ngunit hindi nito nagawang palamigin ang apoy ng pagkabagabag sa kanyang dibdib. Habang naglalakad siya sa ilalim ng puno ng mangga, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa ibabaw ng bench na madalas upuan ni Lunti, naiwan ang isang kahon, ang kahon ng Crayola na may 72 kulay. Ang regalo niya, ang gantimpala para sa pagiging tapat. Dinampot ni Kael ang kahon. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay tila mas mabigat pa kaysa dati. Pinagmasdan niya ang mga maliliwanag na kulay sa loob at bigla, ang boses ng pagdududa na pilit niyang iwinawaksi ay nagsimulang magsalita ng mas malakas sa kanyang isipan. Paano kung nagkamali ako? Ang tanong ay isang lason. Mabilis niyang iwinaksi ito at bumalik sa loob ng mansyon, diretso sa kanyang security room. Kailangan niyang makita ulit. Kailangan niyang patunayan sa sarili niya, sa huling pagkakataon, na tama ang kanyang naging desisyon. Umupo siya sa harap ng mga monitor at pinindot ang play sa recording ng araw na yon. Muli, pinanood niya ang eksena. Ang pagpasok ni Hiraya, ang paghaharap, ang paglalabas ng mga gamit mula sa bag. Tinitigan niyang mabuti ang mukha ni Hiraya. Hinanap niya ang bakas ng kasinungalingan, ang kislap ng pagkakasala sa mga mata nito. Pero wala. Ang nakita lang niya ay purong pagkabigla at kawalan ng pag-asa. Naiinis, pinas-forward niya ang video. Ngunit sa pagmamadali, napindot niya ang slow motion. At doon, sa mabagal na takbo ng mga pangyayari, may isang bagay siyang napansin. Pinindot niya ang rewind, play, pause, muli, rewind, play, pause, at doon niya nakita. Isang detalye na napakaliit, ngunit kasing laki ng isang bundok ang kahulugan. Nang pumasok si Hiraya sa pasilyo, malinaw sa anggulo ng kamera na ang luma niyang bag ay nakasukbit sa kanyang kaliwang balikat. Ngunit nang lapitan siya ng gwardiya para kunin ito, ang bag ay nasa kanan na. Imposible. Hindi niya inilipat ang bag. Walang sapat na oras para gawin iyon. At sa muling pag-rewind, kinumpirma niya. Sa paglapit ng gwardiya, tila may bahagyang paggalaw, isang saglit na pagkalito na para bang ang bag ay isinukbit lang sa kanya mula sa isang anggulong hindi kita ng kamera. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Kael. Hindi ito tugma. Mabilis na nagtrabaho ang kanyang utak. Hindi na bilang isang taong nasaktan, kundi bilang isang bilyonaryong sanay mag-analisa ng bawat detalye. Kung hindi si Hiraya ang naglagay ng pera sa bag, sino? Tumayo siya at kinuha ang intercom. Dalhin niyo sa akin si Marco. Utos niya. Tinutukoy ang pinuno ng kanyang security team. Nang dumating si Marco,
Ang mukha ni Kael ay seryoso at walang mababasang emosyon. Gusto kong makuha ang lahat ng security footage mula 3 araw na ang nakalipas. Malamig niyang sabi. Lahat. Bawat camera. Lalo na ang mga nasa service hallways at staff quarters. Lahat ng blind spots na sinasabi ninyo. Gusto kong makita ang bawat galaw sa buong mansyon. Masusunod po, sir. Sagot ni Marco. Bahagyang nagulat sa biglaang utos. Sa loob ng 1 oras, ang mga monitor sa harap ni Kael ay napuno ng iba't ibang anggulo ng kanyang pamamahay. Isa-isa niyang pinanood ang mga ito, ang kanyang mga mata ay matalas na naghahanap ng anumang bagay na hindi karaniwan. At sa wakas, sa isang monitor na nagpapakita ng isang madilim at bihirang gamiting pasilyo malapit sa staff quarters, isang kuha mula sa isang maliit at nakatagong kamera. Nakita niya ito, isang pamilyar na anino, isang lalaking maingat na tumitingin sa paligid bago pumasok sa silid kung saan iniiwan ni Hiraya ang kanyang mga gamit. Pumasok ito nang walang dala, ngunit lumabas na may itinatago sa ilalim ng kanyang jacket. At nang lumingon ito saglit bago tuluyang maglaho sa dilim, ang liwanag mula sa dulo ng pasilyo ay tumama sa kanyang mukha. Hindi napigilan ni Kael ang mapasinghap. Ang anino ay may mukha. At ang mukhang iyon ay ang mukha ng taong huli niyang paghihinalaan. Ang taong bumalik at humingi ng tawad. Ang taong pinagkakatiwalaan niya sa kanyang pamamahay. Ang mukha ni Silas. Nakatitig lang si Kael sa monitor. Ang imahe ni Silas na palihim na naglalagay ng pera at folder sa bag ni Hiraya ay paulit-ulit na tumatakbo sa screen. Ngunit sa isipan ni Kael, ito ay nakapos, nakatatak na parang isang nasusunog na larawan. Ang hangin ay tila naubos sa loob ng security room. Ang tibok ng kanyang puso ay isang mabagal at mabigat na tambol sa kanyang dibdib. Hindi ito ang simpleng galit na naramdaman niya noon kay Annabel. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas masakit. Dahil hindi lang siya ninakawan, ginamit ang sarili niyang sakit, ang sarili niyang mga multo, para saktan ng isang taong walang kasalanan. Nilinlang siya hindi ng 1 beses, kundi ng 2 beses, ng iisang tao. Ang mukha ni Silas sa screen ay naging anino ng mukha ni Silas 5 taon na ang nakalipas. Nakikiusap, nagmamakaawa, nangangakong magbabago. At siya sa isang katangahan na ngayon niya lang nakikita ay naniwala. Kasabay ng pag-init ng kanyang dugo ay ang paglamig ng kanyang kaluluwa. Isang malamig na agos ng pagsisisi ang bumuhos sa kanya. Mas malakas kaysa sa galit. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang bawat eksena. Ang takot sa mga mata ni Hiraya, ang pagluhod nito sa sahig, ang pag-iyak ni Lunti habang sumisigaw na hindi magnanakaw ang kanyang ina. At ang mga huling salita ni Hiraya. Darating po ang araw, malalaman niyo rin po ang totoo. At sa araw na yon, sana po ay mapatawad kayo ng sarili niyong konsensya. Ang mga salitang yon, na noon ay tila isang walang laman na pagtatanggol, ay isa na ngayong nagliliyab na bakal na tumutusok sa kanyang budhi. Sa isang iglap, ang lahat ng pinipigil niyang emosyon ay sumabog. Tumayo siya at sa isang malakas na sigaw na walang tunog, sinuntok niya ang pader na semento. Isang matalas na sakit ang gumapang sa kanyang mga daliri, ngunit hindi nito matalo ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Isang maliit na bitak ang lumitaw sa pader, isang perpektong salamin ng pagkawasak sa loob niya. Ngunit ang pagsisisi ay mabilis na nagbigay daan sa isang bagay na mas matalas, determinasyon. Kung nagawa ito ni Silas para lang mapaalis si Hiraya, ano pa ang kaya niyang gawin? Ang pagtatakip butas na ito ay hindi para lang sa isang simpleng selos o inggit. May mas malaki. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang mga ito ay steady. Ang kanyang boses ay kalmado sa isang paraan na nakakakilabot.
Idinial niya ang numero ng pinuno ng finance department ng kanyang kumpanya. Ricardo, sabi niya, walang anumang pagbati. Gusto kong makita ang lahat ng financial records na dumaan sa opisina ni Silas de Maculangan sa nakalipas na 2 taon. Bawat transaksyon, bawat approval, bawat resibo, suriin ninyo ang lahat ng posibleng anomalya. I have a feeling he's been bleeding the company dry. I need the report in 1 hour. Hindi na niya hinintay ang sagot. Ibinaba niya ang tawag. Habang naghihintay, hindi siya umalis sa security room. Pinanood niya ulit ang video. Paulit-ulit. Bawat panonood ay nagpapatibay sa kanyang galit at nagpapatigas sa kanyang puso. Wala pang 1 oras, tumunog ang kanyang telepono. Si Ricardo. Sir, nanginginig ang boses ng matanda sa kabilang linya. Hindi ko po alam kung paano ito nangyari sa ilalim ng aking pamamahala. Pero tama po kayo. May mga peking supplier, may mga proyektong multo. Ang mga numero? Sir, ang mga numero ay napakalaki. Hindi na kailangan ni Kael na marinig ang eksaktong halaga. Ang tono pa lang ni Ricardo ay sapat na. Isinara niya ang kanyang mga mata. Ang lahat ay malinaw na ngayon. Ang pagbabalik ni Silas, ang pagkukunwari nitong katapatan, ang pagpapatalsik kay Hiraya. Lahat ay bahagi ng isang mas malaking plano para protektahan ang kanyang pagnanakaw. Si Hiraya at ang kanyang katapatan ay isang di inaasahang panganib na kailangang alisin. Salamat, Ricardo. I-secure mo ang lahat ng ebidensya. Ako na ang bahala rito. Ibinaba niya ang telepono at muling kinuha ang intercom. Tumawag siya sa head of security. Marco, papuntahin mo ang 2 pinakamatikas mong gwardiya sa labas ng opisina ko. Huwag silang papasok hanggat wala akong senyas at ihanda mo ang linya sa pulis. Nang masiguro niyang ang lahat ay nasa kanilang mga pwesto, huminga siya ng malalim. Ang bagyo sa loob niya ay humupa na. Ang natira na lang ay isang mapanirang katahimikan. Itinago niya ang monitor na nagpapakita ng video ni Silas. Kinuha niya ang intercom sa kanyang mesa. Pakitawag si Silas, sabi niya sa sekretarya. Ang boses ay kaswal at kalmado na, para bang mag-uutos lang siya ng kape. Sabihin mo, may gusto akong ipakita sa kanya. Ilang sandali pa, may kumatok sa pinto. Sir? Pasok kay Silas, sabi ni Kyle. Hindi inaalis ang tingin sa malaking monitor sa kanyang harapan. Pumasok si Silas, may ngiti sa labi. Ano po iyon, sir? May kailangan po ba kayo? Hindi lumingon si Kyle. Umupo ka, sabi niya. Itinuturo ang silyang nasa harap ng kanyang mesa. Oo, mayroon. May isang bagay na gusto kong panoorin natin. Sa isang pagpindot sa kanyang keyboard, ang blankong screen sa harap nila ay biglang nagliwanag at lumabas ang isang pamilyar na madilim na pasilyo at isang anino na may pamilyar na mukha. Ang ngiti sa mukha ni Silas ay unti-unting naglaho habang pinapanood niya ang video. Ang kanyang kulay ay dahan-dahang nawala na parang isang pintura na binuhusan ng tubig hanggang sa ang kanyang mukha ay naging kasing putla ng pader sa kanyang likuran. Ang bawat kilos ng anino sa screen, ang palihim na pagpasok sa silid, ang mabilis na pagsilid ng mga gamit sa bag, ay isang martilyong pumupukpok sa pundasyon ng kanyang mga kasinungalingan. Nang matapos ang video, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa opisina. Si Kael ay nanatiling nakatalikod, hindi gumagalaw, na lalong nagdagdag sa bigat ng tensyon sa silid. Ano yan? Nanginginig ang boses na tanong ni Silas, sinusubukang magpakita ng pagkagulat. Sa sino yan? Kamukha ko. Pero, sir, ito ay isang frame-up. Gawa-gawa lang yan. Dahan-dahang umikot si Kael sa kanyang silya para harapin si Silas. Walang galit sa kanyang mukha. Walang emosyon. Tanging isang nakakakilabot na katahimikan.
Gawa-gawa? Tanong ni Kael. Ang boses ay mahinahon ngunit may talim. Tulad ng kwento mo tungkol sa narinig mong pag-uusap ni Hiraya sa telepono? Gawa-gawa rin ba yon? Nanlaki ang mga mata ni Silas. Nahuli na siya. Sir, hindi ko alam ang sinasabi mo. Si Hiraya, siya ang magnanakaw. Nakita natin. Ang nakita natin, sabi ni Kael, tumatayo at dahan-dahang naglalakad palapit kay Silas na para bang isang mandaragit na papalapit sa kanyang biktima, ay ang palabas na ikaw mismo ang nagsulat, nagdirekta at nag-arte. Isang perpektong pagtatanghal, ginawa mo akong tanga. Hindi sir, nagkakamali kayo, desperadong sabi ni Silas. Ngunit si Kael ay nagpatuloy, hindi pinapansin ang kanyang mga pagtanggi. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit. Dahil lang ba sa selos? Dahil natatakot kang baka mas mapalapit siya sa akin? Ganoon ka ba kababaw, Silas? Sa wakas, ang takot sa mukha ni Silas ay napalitan ng isang bagay na mas pangit. Galit. Ang maskara ng isang tapat na kaibigan at nagsisising alagad ay tuluyan ng nabasag. Mababaw? Tumawa siya ng mapakla. Sa tingin mo ba ito ay tungkol lang sa babaeng iyon? Siya ay isang maliit na aberya lang, isang sagabal na kailangang alisin. Kung gayon, para saan? Mariing tanong ni Kael. Para saan? Sigaw ni Silas, tumatayo na rin. Ang kanyang paggalang ay tuluyan ng naglaho. Para sa lahat ng bagay na dapat ay sa akin. 5 taon, Kael. 5 taon akong nagtiis sa anino mo. Ako ang nagtrabaho. Ako ang nag-isip. Pero lahat ng papuri, lahat ng yaman na pupunta sa'yo. Kahit si Annabel, mas pinili ka niya dahil lang sa pangalan mo. Kaya ninakawan niyo ako? Kinuha lang namin ang dapat ay sa amin. Umalingaungaw ang boses ni Silas sa buong opisina. At nang bumalik ako, akala mo ba ay dahil sa pagsisisi? Hindi. Bumalik ako para tapusin ang nasimulan ko. Para kunin ang lahat ng natitira sa'yo. Dahan-dahan, hanggang sa wala ka nang matira, kundi ang pangalan mong wala ng halaga. Habang nagsasalita si Silas, pinindot ni Kael ang isang maliit na buton sa ilalim ng kanyang mesa. At ang babaeng yon, dugtong ni Silas, ang mukha ay puno ng pagkasuklam. Ang kanyang kabaitan, ang kanyang katapatan. Nakakasuka. Nagsimula kang magbago dahil sa kanya. Nagsimula kang maging malambot at hindi ko pwedeng hayaan yon. Kaya ginamit ko ang sarili mong sandata laban sa'yo. Ginamit ko ang nakaraan mo para sirain ang kinabukasan mo. Pagkatapos ng kanyang pag-amin, huminga ng malalim si Silas na para bang nabunutan siya ng isang malaking tinik. Salamat sa pag-amin, kalmadong sabi ni Kael. Kasabay nito, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang 2 matitikas na gwardiya at sa likod nila, 2 unipormadong pulis. Ang mukha ni Silas ay nag-iba mula sa galit patungo sa hindi makapaniwalang pagkagulat. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, sabi ni Kael, ang boses ay kasing lamig ng bakal, ay mayroon ka pang isang bagay na wala ako, at iyon ay ang kasakiman na siyang magiging katapusan mo. Itinuro niya ang recording device sa kanyang mesa. Lahat ng sinabi mo ay narinig, hindi lang ako. Sinubukang tumakbo ni Silas, sinubukang manlaban, ngunit huli na ang lahat. Hinawakan siya ng mga pulis. Habang pinuposasan ng kanyang mga kamay, ang kanyang mga mata ay puno ng galit na nakatuon kay Kael. Hindi pa tayo tapos, Kael. Sigaw niya habang kinakaladkad palabas. Hindi pa tayo tapos. Nang maisara na ang pinto, isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa opisina. Ang dula ay tapos na. Ang kontrabida ay nahuli na. Ang hustisya ay nanalo. Ngunit habang nakatayo si Kael sa gitna ng kanyang malawak at tahimik na opisina, hindi niya naramdaman ang saya ng tagumpay.
Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng isang pagkakamaling kailangan niyang itama. Tumingin siya sa bintana, sa direksyon ng isang maliit at magulong baryo sa kabilang panig ng lungsod. Alam niya na ang pinakamahirap na paghaharap ay hindi pa nagsisimula. Ang baryo Pag-asa ay nabubuhay sa sarili nitong ritmo. Ang ingay ng mga nag-iinuman sa kanto, ang iyakan ng mga sanggol, ang amoy ng adobong niluluto sa mga diuling na kalan, lahat ay magkakasamang bumubuo sa himig ng buhay na matagal nang hindi naririnig ni Kael. Habang ang kanyang mamahaling itim na kotse ay dahan-dahang gumagapang sa makitid at maputik na eskinita, lahat ng mata ay napalingon sa kanila. Ang mga bintana ay nagbukasan, ang mga tsismosa ay nagsilabasan, para silang isang kakaibang hayop na napadpad sa maling gubat. Nang sa wakas, ay natunton ng kanyang driver ang barong-barong na tinitirhan ni Hiraya. Bumaba si Kael. Ang kanyang mamahaling leather shoes ay agad na lumubog sa putik. Ang kanyang plansadong suit na nagkakahalaga ng higit pa sa buong bahay na nasa kanyang harapan ay tila isang insulto sa kahirapan ng lugar. Ilang araw na niyang sinusubukang hanapin si Hiraya. Ngunit ang balita tungkol sa pagiging magnanakaw ay mabilis na kumalat sa mga ahensya. Walang tumatanggap sa kanya. Ang bawat pinto ay sarado. Ang kahihiyan na idinulot niya ay naging isang pader na humaharang sa anumang pagkakataon para sa kanya. Huminga siya ng malalim, nilunok ang kanyang pride at kumatok sa pintong yari sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Si Hiraya. Ang kanyang muka ay mas payat, may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ngunit naroon pa rin ang dignidad. Ang pagkagulat sa kanyang mukha nang makita si Kael ay mabilis na napalitan ng isang maingat at malamig na ekspresyon. "Anong ginagawa niyo dito, sir?" tanong niya. Ang salitang sir ay may bahid ng pait. "Hiraya, kailangan nating mag-usap," sabi ni Kael. Ang boses ay hindi na naguutos, kundi nakikiusap. "Wala na po tayong dapat pag-usapan," sagot niya. Akmang isasara ang pinto. Ngunit mabilis na iniharang ni Kael ang kanyang kamay. "Pakiusap, kahit 5 minuto lang." Nag-alinlangan si Hiraya. Ngunit nakita niya ang isang bagay na bago sa mga mata ni Kael. Hindi ito ang malamig at mapanghusgang titig na huli niyang nakita. Ito ay isang bagay na tila nasasaktan. Dahan-dahan niyang ibinukas ang pinto. Ang loob ng bahay ay maliit ngunit malinis. Sa isang sulok, sa ibabaw ng isang maliit na papag, natutulog si Lunti. Mahigpit na yakap ang kahon ng Crayola. Ang tanawing iyon ay parang isang sundang na muling humiwa sa puso ni Kael. "Nalaman ko na ang lahat," panimula ni Kael. Hindi alam kung paano sisimulan. Si Silas, inamin niya ang lahat. Walang nagbago sa mukha ni Hiraya. Tila hindi na siya nagulat. Inamin niya ang pagnanakaw sa kumpanya at ang pag-setup sa'yo. Patuloy ni Kael. Pinaalis niya ang ibang kasambahay dahil baka may makatuklas sa ginagawa niya. Pero ikaw, masyado kang matanong, masyado kang tapat. Isang panganib. Kaya't kailangan kanyang alisin. At ginamit niya ako, ang nakaraan ko, para gawin yon. Bumuntong hininga si Hiraya. "Alam ko naman pong hindi ako magnanakaw." "Alam ko," sabi ni Kael, "at iyon ang dahilan kung bakit ako nandito." Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Hiraya. Ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili ay tuluyan ng gumuho. "Hiraya, patawarin mo ako." Ang mga salitang yon, na simple lang pakinggan, ay ang pinakamahirap na salitang binitiwan niya sa buong buhay niya. Pinakinggan ko ang mga multo ng nakaraan ko. Sa halip na pakinggan ang katotohanan na nasa harap ko na, hinayaan kong lamunin ng pagdududa ang puso ko. Hinusgahan kita, sinasaktan kita, dinungisan ko ang pangalan mo, at wala akong anumang maidadahilan sa ginawa ko.
Ang mga luha na hindi na napigilan ni Hiraya ay nagsimula nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi ito luha ng galit, kundi luha ng sakit na sa wakas ay nabigyan ng pangalan. Ang pinakamasakit, sabi niya, ang boses ay nanginginig, ay pinaniwalaan niyo na kaya kong gawin yon. At iyon ang pagsisihan ko habang buhay. Sagot ni Kael. Ang boses ay puno ng bigat ng kanyang pagsisisi. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang maliit na boses ang narinig nila. Mama? Nagising si Lunti. Kinusot niya ang kanyang mga mata at nang makita niya si Kael na nakatayo sa kanilang munting sala, ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkalito, hindi takot. Si Sir po, sabi niya. Ngumiti si Hiraya sa kabila ng kanyang mga luha at hinaplos ang buhok ng anak. Bumangon si Lunti mula sa papag, lumapit sa kanyang ina, at pagkatapos ay ginawa ang isang bagay na muling yumanig sa mundo ni Kael. Lumapit siya kay Kael. Mula sa kanyang bulsa, kumuha siya ng isang piraso ng candy, medyo durog na at iniabot ito. Sabi po ni Mama, hindi daw po dapat magalit ng matagal, sabi ng bata sa kanyang inosenteng boses. Bati na po tayo. Ang simpleng alok ng kapayapaan mula sa isang bata na lubos niyang sinaktan ay ang huling dagok na tuluyang nagpaguho sa natitirang pagmamatigas ni Kael. Hindi niya napigilan ang isang takas na luha mula sa kanyang mata. Kinuha niya ang candy. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Tumingin siya pabalik kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang tanong. Isang pakiusap. Bigyan mo ako ng pagkakataon na itama ang lahat, sabi niya. Hindi bilang amo mo, kundi bilang isang kaibigan. Makalipas ang 6 na buwan, ibang-iba na ang himig ng buhay sa Baryo Pag-asa. Ang dating maputik na eskinita ay sementado na. Ang mga ilaw sa poste ay hindi na pundido. At sa gitna ng baryo, kung saan dati ay isang bakanting lote lang na tambakan ng basura, ay nakatayo na ngayon ang isang maliit ngunit makulay na palaruan. Tilian at tawanan ng mga bata ang maririnig dito tuwing hapon. Isang musika ng pag-asa na hatid ng isang pundasyong itinatag ni Kael Dalisay. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi iyon. Sa kanto, kung saan dati ay isang saradong tindahan, ay nakatayo na ngayon ang isang maliit na panaderya. Ang pangalan sa itaas ng pinto na nakasulat sa masayang calligraphy ay Hiraya's Hope Bake Shop. Sa loob, ang amoy ng bagong lutong pandesal at ensaymada ay humahalo sa hangin. Si Hiraya, na nakasuot ng malinis na puting uniforme, ay abala sa likod ng counter. Ang dati pagod at maingat niyang mga mata ay napalitan na ng kislap ng isang taong natagpuan ang kanyang pangarap. Hindi na siya ang kasambahay na yumuyuko. Isa na siyang negosyante na may ngiting sumasalubong sa bawat customer. Hindi niya tinanggap ang pera ni Kael, ngunit tinanggap niya ang alok nitong tulong, isang maliit na pautang na walang interes na unti-unti niyang binabayaran mula sa kita ng kanyang panaderya. Iyon ang kasunduan nila. Isang partnership, hindi isang pamumudmod. Isang hapon, habang abala si Hiraya sa pag-aayos ng mga tinapay, isang pamilyar na itim na kotse ang huminto sa tapat. Bumaba si Kael. Hindi na nakasuot ng kanyang formal na suit, kundi isang simpleng polo shirt at maong. Sa kamay niya, dala niya ang isang malaking sketchpad. Good afternoon, boss! Bati ni Kael na may kasamang ngiti. Ikaw talaga, natatawang sagot ni Hiraya. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag mo akong tawaging ganyan? Bakit? Ikaw naman talaga ang boss dito. Pumasok sila sa maliit na espasyo sa likod ng tindahan. Doon, sa isang maliit na mesa, abalang-abala si Lunti sa pagguhit. Ang luma niyang kahon ng Crayola ay nasa tabi niya. Ngunit ang gamit niya ngayon ay ang mga bagong art materials na dala ni Kael. Tito Kael, masayang bati ng bata.
at agad na tumakbo para yumakap sa kanya. Tito Kael, na ngayon ang tawag niya, hindi na sir. Ang formalidad ay matagal nang natunaw, pinalitan ng isang pagmamahal na nabuo mula sa pagpapatawad at pangalawang pagkakataon. Tingnan mo Tito Kael, dinrowing ko po tayo. Ipinakita ni Lunti ang kanyang obra maestra. Sa papel, may 3 figura na magkakahawak kamay sa harap ng isang tindahan na may nakasulat na Hiraya's Hope. Isang mataas na lalaki, isang babae, at isang maliit na bata sa gitna. Sa itaas nila, isang malaking araw ang nakangiti. Isang simpleng drawing, ngunit para sa 3 taong nakatingin dito, ito ang larawan ng kanilang buong mundo. Ang ganda naman yan, champion, sabi ni Kael, ginugulo ang buhok ng bata. Balang araw, ikaw na ang magiging pinakasikat na artist sa buong Pilipinas. Habang naglalaro ang dalawa, tahimik na pinapanood sila ni Hiraya mula sa may pintuan, may ngiti sa kanyang mga labi. Ang dating bangungot ay isa na ngayong magandang panaginip na ayaw na niyang magising. Nang mapansin ni Kael ang kanyang pagtingin, ngumiti rin ito. Iniwan niya sandali si Lunti at lumapit kay Hiraya. Nakatayo sila roon, sa gitna ng amoy ng tinapay at ng ingay ng buhay mula sa labas. Walang nagsasalita, ngunit ang kanilang mga mata ay nag-uusap. Mga matang puno ng pasasalamat, pag-unawa, at isang damdamin na mas malalim pa sa pagkakaibigan. Salamat, biglang sabi ni Kael. Ang boses ay mahina. Para saan? Tanong ni Hiraya. Sa'yo dapat ako magpasalamat. Umiling si Kael. Tumingin siya kay Lunti, pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Hiraya. Salamat, ulit niya. Dahil tinuruan niyo akong muling magtiwala. Tinuruan niyo ako na ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa loob ng isang bakal na kahon. Nakikita ito? Dito. Itinuro niya ang kanyang puso. Sa mga sandaling iyon, sa loob ng maliit na panaderya sa gitna ng baryo Pag-asa, natagpuan ng isang bilyonaryo at ng isang dating kasambahay ang isang yaman na hindi kayang bilhin ng pera at hindi kayang sirain ng anumang kasinungalingan. Isang pag-ibig na isinilang mula sa mga abo ng sakit at pinatibay ng isang pangalawang pagkakataon. At dito po nagtatapos ang ating kwento, mga minamahal kong tagapakinig. Ang aral na nais iwan sa atin ng kwento ni Kael at Hiraya ay simple lamang. Ang puso ng tao, gaano man katigas, ay kayang palambutin ng tunay na kabutihan at ang tiwala. Kahit minsan nang nawasak, ay maaaring muling buuin, hindi para bumalik sa dati, kundi para maging mas matibay pa kaysa sa dati. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay nasiyahan at may napulot kayong aral sa kwentong ito. Kung meron po kayong mga komento o nais ibahagi, huwag po kayong mag-atubiling i-type sa comment section sa ibaba. Anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!